guys, magandang gabi. Gabi na naman. Ayan, thank you so much sa mga lagi nandito nakatutok sa mga upload ko. Ayan, thank you so much guys. And yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. Ayan, thank you so much in advance. At yung mga nag-subscribe na, thank you so much guys. And, tambay lang ako dito. Boring na sa Macau eh. Malamig ngayon kaya ang hirap maghanap ng trabaho ngayon dun. Kasi malamig. Sarap lang matulog ngayon. Kahit nga naman dito malamig din. Malamig. Nasa minsan 6, minsan 9. Yan, lalo 6 ang lamig. Minsan ang hirap matulog. Sakit sa ulo lalo na pag di ka sanay kasi sa Pilipinas, di ba, mainit. Sakto lang yung klima. Walang winter doon. Kaya pagdating dito, maka-winter, mahirap. Talaga mag-adjust ka. Siyempre di ka sanay. Lalo pa siguro kung nasa Canada ka. Yan guys, thank you so much sa lahat. And for today's video pala, gusto ko lang i-share. Ito yung mga nag-apply dyan, shout out. Apply na kayo dito. Yan. Search nyo sa Facebook. Ayan, itong Facebook na to. Facebook page na to. Nasa Macau yan. Ayan. Nakita nyo sa screen. Lamig. Tapos, yan, mag-send kayo ng email dito sa ano na yan, Gmail na yan dyan. Mag-send ka dyan ng resume. Send mo lahat. Yan. Dyan, legit yan na agency. Hindi yan kumbaga hindi yan scam. Yan, mag-apply kayo dyan. Nagpasa na rin ako dyan ng resume. Yan, naunahan ko na kayo magpasa. Yung mga hindi pa nakakalam dyan, magpasa na kayo dyan. Hanapin nyo yung Facebook page nyan, tapos follow kayo doon, tapos kung message din kayo doon, message kayo, mag-comment kayo doon sa mga pinupost nila na hiring. Yung mga pinupostan sila, mag-comment kayo doon. Yan. Tsaka yung mga resume nyo, ayusin nyo. Kung sa Pilipinas yung experience nyo lang is, sabihin natin salesman lang, pagdating mo dito, huwag mong ilagay yung salesman kasi walang salesman dito sa Macau. Mga residente lang pwede mag-salesman. Pwede naman, kaso nga lang kailangan mo marunong ka magsalita ng Cantonese, yung Macau language, o kaya Mandarin. Kung English lang alam mo, hindi ka pwede sa mga salesman. Kung yung experience mo sa Pinas barista, huwag mong ilagay yung barista lang doon sa resume mo. Maglagay ka ng maraming experience sa resume mo. Maglagay ka ng room attendant, cleaner, ano pa ba? Maglagay ka doon ng dishwasher, security, kung lalaki ka, matangkad ka. Maglagay ka ng, kung gusto sa babae, DH o optional naman yung DH eh. Pag wala ka na talagang tatakbuhan, DH ka na lang, mas mabilis makahanap trabaho pag babae. Pag DH yung hinahanap. Yan. For the meantime, pagtsagaan mo muna yung DH. Pag after ng contract mo, di apply ka na lang ulit ng cleaner, di ba? Diyan, room attendant, driver, kung marunong ka mag-drive, driver, or ano pa ba, delivery. Ayan. Kung wala kang alam sa mga sinabi ko, tapos nilagay mo sa resume mo, kuha ka na lang ng idea sa YouTube. Ano bang room attendant? Dapat may idea ka kahit dalawa. Ano bang cleaner? Ano bang mga gamit yung gagamitin ng cleaner? Dapat may idea ka. Walis, dustpan, ganun. Dapat may idea ka. Kasi pag tinanong ka ng employer, hindi naman kasi tatanungin nila kung kung anong company mo dati. Hindi ka naman tatanungin. Basta tatanungin ka lang kung marunong ka, kung alam mo yung gagawin mo. Yun. Minsan tatanungin ka kung anong gamit. Yun. Bira lang itanong, basta tatanungin ka lang naman ng Chinese kung
kaya mo magtrabaho, yun lang. Pag kaya mo, tanggap ka na. Ganun. Dapat may mga idea ka sa mga nabanggit ko. Delivery yan, delivery. Maglagay ka dyan sa resume mo. Kahit di mo alam, mag ano ka lang, mag ano ka lang ng idea. O, for example, na interview ng delivery, tapos wala ka namang anong si delivery, gawa-gawa ka na lang ng kwento na ganito, nagdi-deliver kami ng prutas sa Pilipinas from this place to another. O, delivery na yun. Ganun, magkaroon ka ng idea. Hindi yung naglagay ka doon tapos wala ka man lang may sagot. Ibig sabihin nagsisinungaling ka. Bakit may sagot ka lagi? Ganun. Kasi kung barista lang ilagay mo doon, o kaya ano lang, salesman, sa resume mo, wala ka mahanap ng trabaho, may rapang ka. Dapat may mga option ka doon para mabilis ka. Kung pinasa mo sa agency yun, pinasa mo sa agency, ay barista nakalagay mo experience, tapos may bakante ng house, cleaner, di ka nila kukunin kasi wala kang experience kasi nakalagay lang dun sa resume mo, lang yun, barista lang o salesman. Dapat may option ka dun, lagay mo ng cleaner. Pag nangailangan silang cleaner, kukunin ka nila kasi nakita nila may experience ka. Pag nangailangan ng room attendant, may kukunin ka nila kasi may room attendant ka experience. Ganun, diba? Bigyan ko na kayong tips kasi based on ko yun based on experience sa mga, kasi nag-apply ako nangangailangan ng driver. Wala akong nakalagay na driver doon sa resume ko. Hindi ako kinuha kasi wala akong alam driver. Hindi ko naman talaga alam mag-drive kaya wala akong nilagay, di ba? Dapat pag yung mga basic lang na trabaho, pwede mo ilagay yun doon. Pero mga driving, huwag mo ilagay kung di ka naman marunong talaga mag-drive, di ba? Mamaya patry awitin ka, mag-drive ka, kung marunong ka mag-drive, ibangga mo pa, yung problema pa ng employer, maawi ka pa ng hindi sa oras sa Pilipinas, baka makulong ka pa, diba? Dapat yung mga basic na trabaho, maglagay ka doon. Lagay mo doon, dishwasher, di ba? Car wash, car wash yun. Car wash, maghugas ka lang naman sa sakyan yan car wash lang sabihin mo, pero hindi ako nag-drive sa Pilipinas, car wash lang, linis lang ng sakyan, ganun. Basta yung mga sa Macau na trabaho na mamadali lang, pinilagay mo sa resume mo, huwag kang habaan mo ang experience mo, wala silang pakialam. Hindi naman tatanungin, hindi ka naman hanapin kung hindi ka hanapan ng certificate of employment ng Macau. Basta tatanungin ka lang kung kaya mo yung trabaho. Pag kaya mo yung trabaho, tanggap ka na. Ganun yun dito. Apply kayo online. Yan yung agency na refer ko sa inyo, apply kayo dyan. Dami silang hiring. Tapos yun, apply kayo. Huwag kayo lagi magbibigay dun sa 10 na yun. Siguro once a week, isa lang. Kasi maubos yung pera nyo. Tapos wala pa kayong part-time. Ubus talaga yun. Tapos ngingi lang kayo dun sa tita nyo, mag-anak nyo, nakakahiya. Pag may mag-alok sa'yo ng part-time, puntahan nyo, panggastos nyo na yun, sayang yun. Isang oras lang, 50 na yun. 50 kasi minimum na part-time dito sa Macau yun lang guys, share ko lang yun. Sana nakatulong. Yun guys, thank you so much. God bless lahat mga nag-apply sa Macau. Sana makahanap lahat ng trabaho. Amen. Thanks God.